technical difficulties. Kaya kailangan talaga flexible Paano pag wala? So kailangan ituloy natin no matter what. Can you make me a co-host, please? So, habang iniintay natin, magtatanong na ako para medyo ma-stir up yung ating dati pag ako nagtuturo ng Bible class ay nandun tayo sa introduction ng Old Testament Pero tinitingnan ko yung ating binabasa, nasa Leviticus pa rin tayo sa hapon. So, I was thinking, maybe, how could I be, kasi once a month lang naman ako pupunta rito, how could I be relevant doon sa aking itinuturo? So, it just happened na doon sa Kalawan, because piniprepare ko sila para sa covenanting na hopefully sometime next year, ay pinag-usapan namin yung Christian, yung Baptist polity o congregational polity. At ano po ba yung congregational polity? Medyo yung polity hindi familiar sa atin yung English na yun, All it means ay yung paraan ng pamamahala sa iglesia. So tingnan ko kung meron na akong Ayun, okay. Hindi pa nakikita, So, kaayusan ng pamamahala sa iglesia. And I thought it will be very relevant sa atin kasi sometimes we take it for granted na ano ba tayo? Itong tanong sa Ano ba tayo? Democratic ba tayo? Democracy ba tayo sa simbahan? Kasi di ba, majority rules ba talaga tayo? Kasi sino bang nagde-decide, di ba? Ang church, Pero ano ba yung mga, what are the basis why we do that? Kasi di ba may iba-iba, di ba? Habang nang iniintay ko, pwede na ba? Pabagal lang talaga yung iba-iba yung pamamahala sa iglesia. Halimbawa, pag tinanong ko kayo, yung Presbyterian, paano sila nagde-decide? Meron silang Council of Elders. Hindi ba? Tapos kaya sila may tinatawag na reverend. Alam niyo po ba pag tinawag na reverend? Pag tinawag ang reverend, marami ka ng pastor na sinusupervise. So hindi lahat reverend sa kanila, Pag pastor ka, parang meron silang ranking. Ay halimbawa naman ng Episcopalian. Anong paraan naman nila? Meron silang main bishop. Parang sa ating kinalakan sa Katoliko. Yung papa, di ba? At tapos lahat ng iglesia ay under. Di ba? Sa atin, ano ba tayo? Ano yung paraan natin? Ang paraan natin ay tinatawag natin na Oh my goodness. Inom muna ako sandali. Nabubulol ako Siguro dry yung aking unbi. Paulit yung share screen. Okay, I'll do that. Congregationalism. Sandali lang po pasensya na. Ulitin daw natin yung share screen. Okay. Okay. Ano po ba yung congregationalism? Ano ba ito kasi yung mga Baptist, sabi natin tayo ay congregationalist. Ano ba nang ibig sabihin natin pag sinabi natin tayo mga congregationalist? Kasi ang sinusunod, we believe in the New Testament example
ng isang church or isang iglesia ay dapat local, independent, and self-governing. At ang paraan ng congregationalist sa pagpamamahala ay ang final human authority rests in the local church. When a particular congregation gathers for decision making. So, kaya ako naisip to, no? Kasi we are actually in the process sa isang malaking decision natin sa pagpili natin ng mga elders at deacon, hindi ba? So, at ito ay, I think, very relevant ito para medyo kung alam nyo na, ma-review, pero kung hindi nyo pa alam, this is a very good So, pag sinabi nating congregationalism, sino ang ating pangunahin sa ating iglesia? Sino ang ating leader? Yung ating pastor ba? Who is our head elder? Na may narinig ko, ang ating Panginoon. Hindi ba? Under the lordship of our Lord Jesus Christ. Hindi ba? And the leadership of the Holy Spirit. Under saan naman yung ating mga pastor and deacon. By the way, sa church po, dalawa lang po talaga yung official na office. Pastor and deacon. Under the delegated authority of pastors and deacons. At dito sa congregationalism, di ba lahat tayo nagpa-participate? We participate in decision making. Hindi ba? Every believer has the same right and equal access to God through Christ. So ang expectation, whenever we are making a decision, each believer is responsible for seeking direction and wisdom from the Holy Spirit and expressing his conviction within the decision-making structure of the church. So, napakahalaga kasi, di ba, yung isang last na tinuro ko, yung tinatawag nating priesthood of believers, di ba? Yung priesthood of believers, sinasabi natin, we have access, equal access. Hindi na natin kailangan ng another person to go in between us and the Lord. The only mediator that we have is the one that is already in heaven. That is our Lord Jesus Christ. At siya din ang ating punong pari. Siya din ang ating punong, okay, wonderful. So, ayan ang aking, nakikita nyo yan, ano? So, yun ang structure. So, pero ito yung itong dapat na isa nating, palagi nating tandaan, ano? Whenever we make decision as a church, the expectation for each member, tayo ay hinahanap natin yung kalooban ng Panginoon. Hindi ba? But how do we do that? Kaya itutuloy-tuloy lang muna natin para hindi ko ma-preempt yung We are democratic in a sense. In what sense are we democratic? Each member is equal. Di ba? Every other member with regard to spiritual blessing of salvation and justification. Pero with respect to our relationship sa ating Panginoon, hindi tayo democratic. Itinuturing natin na ang authority ng ating Panginoon sa iglesia ay absolute. Absolute yan. Yan ang ating batayan, kaya yung ating batayan ay ang salita ng Panginoon. Hindi ba? So it's democratic in a sense na equal access. And each one can vote and it counts. Di ba?
Kahit na yung ating pastor, isang boto lang din siya. Yung ating mga deacon, isang boto lang din siya. Ang bawat isa. So in that sense, para tayong democratic, hindi ba? Pero as far as our relationship sa ating Panginoon, di ba? Kaya dito yung napakahalaga na yung ating nagiging mga membro ay ating nasusuri na kaya yung ang isa sa kasi magkakasama ito yung sinasabi natin dapat yung ating member regenerate member. Di ba? Kasi kung hindi siya Kristiyano, paano niya hahanapin yung kalooban ng Panginoon? Wala sa kanya yung banal na espiritu. Hindi ba? Kaya yung pagsusuri natin gano'n hindi pag sinusuri natin yung nag-a-apply, hindi natin sinusuri lang yung kung alam niya, para naghahanap din tayo ng at least ng sign na mayroon nandun talaga yung kanyang yung Christian value sa kanya na ito'y pinamumuhay niya. Hindi ba? Kasi para sa akin minsan napakaliit na batayan nung knowledge . Minsan we focus on that. Kapag hindi nila pero the truth is people can tell you the right answer and they are completely non-Christian. Napakaraming mga theologian na pag binasa mo yung kanilang mga libro, magugulat ka. Pero hindi sila mga Kristiyano. Now, I'm not, hindi ko naman hindi alam kailangan din na iintindihan. Kasi we have the assent of the truth. Pero yung kailangan truth nila, yung basic lang naman . Hindi naman yung yung salvation truth naman ay very basic. Wala namang malalim doon. Na hindi ba? Kaya nga, lahat pwedeng, kahit yung bata, pwedeng maintindihan. So, we're local, independent, and self-governing body. At tayo ay subjected lang, isa lang ang ating we are only subjected to the head of the church at ayan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo yung nagmamanage ng ating affair. Mahalaga ito kasi mahalaga ito nating maintindihan sapagkat halimbawa nagjo-join tayo ng association. Mayroon tayong katulad ng ginawa ng QBC, mayroon silang yung teachers conference. Mayroon tayong youth conference. At magkakasama tayo, di ba? Does it mean na yung mga nag-sponsor na church ay they are kung sa parang sila yung leader o they have the authority on the other churches? We don't believe that. We are autonomous. Ang ating tanging authority ay ang ating Panginoon. We joined the association, pero the decision pa rin ay sa atin. Wala silang kinalaman sa ating desisyon, and the same way, wala tayong kinalaman sa kanilang pagdidesisyon kung ano ang nararapat sa kanilang kapulungan. Pero saan ba natin kinuha itong mga to? Sa why are we doing this? Bakit yung Presbyterian? Ganun sila. They have a council of elders to decide. Yung mga Episcopal, they have the bishop to decide. Bakit tayo mga Baptist in general? Why are we Congregationalists? For the most part, hindi lahat ng Baptist kasi mayroong mga din na pastor lang ang nasusunod, Pero for the most part, Congregationalist tayo. At pag sinabi natin Congregationalist, the decision making is done by the body. Tingnan natin yan. Kaya nyo basahin, medyo maliit, Kung iyan. Basahin mo nga. Yung, ano ba nandyan? Why? Teka, mali yung aking mabagal pala yung Nasa na ako?
Hindi sumasabay yung aking hindi pala sumasabay yung aking pindot ako ng pindot yun. Hindi naman sumasabay. Teka, tingnan ko muna ulit baka okay na ba yung wifi natin? Ano dyan na? Kasi baka nasa, tingnan ko muna yung aking wifi kasi mabagal yung I'm sorry. Pero this is the things that we have to prepare in the church. There are times the gadget or the ay hindi mag-work. Ayaw nung network talaga. Ayaw niya talaga. Okay ba? Oh, mabagal lang naman. Nawala. Anyway, distract tayo para basahin natin yung, can you open Matthew chapter 18? I want us to read 15 to 17 at least. Meron kasi isa sa prinsipyo, isa yan sa mga teksto na ating magagamit upang maipakita na yung decision making na ginagawa natin as a congregation ay ito ang mga basihan. Pakibasa nga yan, Bera. It seems like you're ready. Okay. Okay, ito alam natin ito yung ating ginagamit sa Christian conflict resolution Pero ang gusto kong i-highlight doon ay yung tell it to the church. At yung church ang magdi-decide na pag dumating na doon sa point na hindi talaga hindi makinig, di ba? Ay unrepentant, ang magdi-decide kung ay yung church. So yun lang muna ang gusto kong i-highlight doon na hindi yung mismong yung discipline na process, kundi ang sinasabi kung ayaw niyang pakinggan sila ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, which from there it's clear na yung iglesia ang magdi-decide doon sa magiging katayuan ng isang miyembro na unrepentant. Do you see that? So, kaya tayo nagdi-decide as a congregation. Ito yung isa sa basihan. Halimbawa naman itong Acts chapter 6. Lumipat ba? Hindi mabagal ang lipat. Up chapter 6. Ito na lang. Ito yung pumili sila ng mga diakono dito, di ba? Pumili sila ng mga diakono. Tinawag ng 12, sino? Ang buong kapulungan ng mga alagad. The church as a whole. And they are the one that choose. Yung 7. Di ba? So, kitang-kita natin na ang decision nila noon as a local church together. Hindi ba? Yun lang po yung gusto kong i-highlight dito. Ito, babalikan pa rin natin later on yung pag nung pinadala nilang missionary si Pablo at si Barnabas. Sino nag-decide? Sino yung sila'y sumasamba? Ibukod ninyo para sa akin. Sino yon?
It's referring to the local church. The church in Antioch, where Paul and Barnabas were members. Hindi ba? So talagang mayroon tayong basihan kung bakit ganun yung ating pagdidesisyon. It's congregation deciding, making decision. Ano? So, medyo ano ko na itong isa, no? We choose to for itself how to relate to other churches, to other congregation. Tayo magdi-decide nun. Pero, again, there is no church that assume any authority over us. Independent tayo. Although we cooperate sa ibang mga churches. Normally, of course, kasi binabantayan mo yung yung doktrina at yung ating pananampalataya. So normally we will cooperate with the same churches, with the same confession. Kaya yung ating mga ka-association ay pare-pareho tayo ng confession. We hold to the same belief. Pero minsan, ito yung malaking bagay, dahil napakalaki ng emphasis natin sa congregation to decide. Ano naman ang nagiging drawback nito kadalasan? Nababaliwala naman, kung hindi man nababaliwala o masyado namang na-undermine yung ating pastor. That para bang lahat ay kailangan niyang ikonsulta sa kongregasyon. Ganun ba yon? May mga bagay na kaya nga natin siya pinili para iluklok upang maging representative ng ating Panginoon sa ating harapan, ay dahil alam natin, pinagtitiwalaan natin siya. At kailangan nating igalang at irespeto yung kanyang mga desisyon. Sometimes we may not agree, but we have to always sabi nga natin meron naman talagang kaya meron din tayong constitution. In the constitution it says kung ano yung mga dapat nating desisyonan as a church. Alam niyo po ba yan? Sino po ba nagbasa ng Constitution natin? Kaya madalas nagkakagulo tayo kasi minsan, we are not bounded nung ating covenant sa ating pagdidesisyon because we tend to use our preference. Case in point, halimbawa sa discipline. Pag na-discipline na, paano ba yung palaging tanong, paano ka makipag-fellowship? Ano ba yung limited fellowship? Basahin po natin yung ating constitution. It tells you yung parameters, how far is the individual member under discipline can fellowship with the church. Which is kasi napakahalaga nun kasi minsan we tend to impose what we think is right. It's not necessarily wrong, pero ang ibig ko sabihin, kung kanya-kanya tayo, kaya nga tayo nagbuo ng mga bagay na ganon para mayroon tayong sinusundang prinsipyo. Pero dito sa yung pastoral leadership ay napakahalaga. At sa akin, ito yung aking paalala sa congregation, in matters of spiritual things, we defer to the pastor. He knows better kung anong ituturo niya sa atin, kung anong dapat niyang ipagkaloob sa atin. Kaya nga siya yung shepherd
because He feels us. What's the need spiritually? There are things na talagang sa Kanya. And because of, kasi sabi natin, di ba, yung pagpili natin ng pagiging ng tagapanguna, siya ang representative ng ating Panginoon. He's the under shepherd here. At siya yung magiging responsable sa atin sa Panginoon. So, when we are a member, or when we become a member, I want you to remember that. We have to keep the high regard to the office of the pastor. Diba? Congregational, diba? Bumoboto tayo. Ibig bang sabihin kung majority wins? Ito yung majority wins. Sa ating constitution, 80%. Threshold. You reach the threshold, 80%. Is that can you guarantee that that's the will of God? Na yun na yung kalooban ng Panginoon? Dahil umabot doon sa threshold? I want you guys to think about this kasi napakahalaga nito eh. Pinagbobotohan ba natin yung kalooban ng Panginoon? Is it the will of God that we are voting? Again, babalik kasi ang Panginoon, ang kalooban ni Kristo ang hinahanap natin. Kaya nga sinasabi natin, ang expectation tayo ay nananalangin at humihingi ng gabay. At boboto tayo ayon doon sa gabay ng ating Panginoon. Pero napakaraming pagkakataon that the majority is wrong. Di ba? Kailangan nating anuhin yan. So, paano natin at least, sabihin na natin, somehow, paano natin mababantayan na yung ating botohan, magiging resulta ng ating pagboto, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Tanong po yan sa inyo. Kasi, halimbawa, sa pagpili sa office of the pastor, hindi ba sinasabi na ang tinuturo sa seminary, para ka maging pastor, dapat may calling ka. You need to know that you have a calling. And you have the gift for it. Sabi ko, ako may calling ako. May gift ako. Does it mean I can be a pastor? How do I know na talagang ako ay tinawag? Who affirms? The congregation. Hindi ba? Di ba? Paano mo siya i-affirm? Kasi nakikita mo na nasa kanya talaga yung gift. At nandun sa kanya talaga ang pag-ibig niya doon sa kongregasyon. Hindi ba? Pero kung hindi tama yung puso natin, we dwell on our preference, majority nanalo. Does it mean that the will of God? Hindi pa rin. Hindi pa rin. At nung pinag-aaralan ko to, ay dito ako kasi sabi ko, alam mo, isang problema sa congregational, pag nagde-desisyon, pakabagal. Pakatagal. Which is,
Sa aking culture, as a military, ang culture kasi namin, make it happen. You tell me the problem, okay, what's your plan? Then I listen. And if I agreed, I will just say, okay, make it happen. Pero sa congregation, hindi pala pwede. Hindi, pag nababagalan ka, kasi hindi naman talaga pala kasama doon sa decision making natin yung expediency and efficiency. Ang hinahanap natin yung kalooban ng Diyos. At a lot of times we have to wait to see and to make sure. And even then, sometimes nagkakamali pa rin tayo, hindi ba? Pero sinasabi ko nga, when we actually pray and when we act truly seek the will of God at nagdesisyon tayo, even if it's turned out na mali, hindi tayo pwedeng mag-regrets. Kasi nagkonsulta naman tayo eh. At talagang tama naman yung natin. Hindi naman tayo omnipotent and omniscient katulad ng Panginoon. Meron talaga tayong blind spot. Kung kaya nga kailangan each one of us is praying, each one of us is seeking sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo ba, yung ibang church, sa atin nga, sa constitution natin, 80% ang threshold. I think sa Paranaque ba? Sa Munwo, 100% unanimous. Nagbago na ba? 75. Alam ko mayroong mga ganun, unanimous. So, it takes them a while to get the unanimous. They wait till they become unanimous. Pero napakahalaga nito, kasi not because the majority wins, okay na. That's why we take time. We announce, we let you know, we take time, we give some time, not for you to talk and plan, but for you to ask the Lord. Isa lang ang hinihingi nating kalooban. Ang kalooban lamang ng Diyos. Hindi kalooban ng iba. So, yung desisyon natin dapat nakabase doon sa ating paghingi ng desisyon sa ating Diyos. Hindi dahil sinabi ng isang kapatid, ay, alam mo yan si ano. Hindi natin makukuha yung kalooban ng Panginoon doon. Kasi hindi ka nakipag-usap sa Panginoon eh. Ang Panginoon ang kausapin mo. Huwag yung iba. And then make a decision based on that. Of course, mayroon naman tayong we're not making decision from nothing. Meron naman tayong mga basihan din, di ba? Meron din tayong tinitingnan. Di ba? Kaya nga, yung ating qualified ba siya? Mayroon tayong pamantayan. Ang pamantayan natin, palagi yung ating salita ng Panginoon. Kasi nga, ang goal palagi ay yung kanyang kalooban. Hindi ba? Kahit na iisa yung 99%, yes, iisa lang yung no. Why the brother or a sister say no, need to be resolved. Bakit siya nag-no? Ano yung nakita niya na hindi nakita nung 99? And that's for I think sa akin, for the nominee or yung to resolve that. Di ba? Kasi hindi ka naman pwedeng pastor ng 80% lang. Di ba? So that need to be resolved. Ano ba yan? It's just a matter of preference? Of course, may kahit na sa mga Kristiyano, may mga unreasonable talaga. Pero,
kailang ma-establish. Di ba? That's why we have to be united. It's not majority rules. It's Christ rule. At yun ang kailangan nating whenever we make decision, I want you to approach it with utmost seriousness. Ang desisyon na ginagawa natin, nakabase yung overall spiritual health ng ating kapulungan. If in our decision making we're causing division, ay hindi healthy yun. Magkakaroon tayo ng hindi natin alam, may cancer na pala. At yung cancer na yon, pag hindi natin na-address, naman ang cancer, deadly, kapag hindi na-treat ng maaga. Di ba? Kahit na i-treat mo siya, pag huli na, deadly pa rin. So we have to, kaya ako when marami tayong medyo, okay na ba? Ito yung last ito yung sa binasa ko sabi niya, even the best form of church government, kinuquote ko ito, is an empty shell if this principle, Christ's headship, the church as organic life of his body, and the principle of service and stewardship guiding the leadership do not grip the heart of those who lead and those who follows. Hindi lang nung pastor, tayo lahat. Sumusunod dapat sa ating Panginoon, lumalakad ng may takot sa Kanya. Hindi, kaya hindi tayo democracy per se. Ha? Yung iba pag pasado na naman sa that will be that's a good sign, pero that's not a guarantee. Those things, as long as I believe, as long as there is some opposition, that need to be resolved. And need to be find out kung ano yung nila. Kahit na nagdesisyon na yung church na At for me, that's one thing that aking gagawin. Of course, iba-iba dun sa part na yun, wala naman tayong specific na sa constitution natin na gano'n. So, sa atin, our constitution, 80% yung ating threshold. You know? Tanong po. Tanong. Kaya yung halimbawa, yung sa pagpili ng pastor at pagpili ng deacon, napakahalaga nung qualification. Those qualifications na itinuro natin ng ating pastor, those are not optional. Those are mandatory. If the nominee doesn't qualify on any of those qualifications, hindi siya pwede. Diba? So yun ang mga pamantayan. Of course, meron tayong tinatawag na minsan kaya nga natin dinidesisyonan na sa church. Kasi meron tayong nakikita na maaaring disqualifying na hindi alam ng iba. So we raise that. But we have to be careful when we do that because baka baka mo naman yan. Preference mo lang naman yan. So, babalik ka uli sa Panginoon. Hindi ka babalik magkukonsulta sa iba. Magbalik ka sa Panginoon. Ask the Lord. Lord, ano ba to? Preference ko pa ba ito? O this is something na hindi naman talaga O this is something na baka naman pag sinabi mo dun sa tao ay mariresolve ka agad. O bakit ka naman, kasi nakita kitang ganun eh. Ano ba yon? So,
Sometimes that's all it is. A heart-to-heart discussion with a brother or with a sister. Ang ano kasi ng mga Pilipino pa rin po ako, kaya lang yung aking culture, no? Hindi tayo marunong mag-confront. We will just ignore. Ganon ang tayo madalas. Sa mga Amerikano naman, sobra naman sila. Masyado namang blank. Wala namang ano. So, we have to strike a balance. No. I really believe when we have, kasi yung binasa natin kanina, yung conflict resolution eh. If your brother offends you, sinong dapat pumunta sa kanya? Yung bang naka-offend? O yung na-offend? Yung na-offend, di ba? How many times we see that? Nah. Sasabihin niya doon sa iba, pero doon sa naka-offend sa kanya, hindi niya sasabihin. That's how, yung ating pagiging Pinoy. That's not a good way to resolve conflict. Oh, mamaya, makikita natin si Jacob. Re-resolve niya yung conflict niya. Ha? Tanong po? Brother, maganda yung pinag-uusapan natin, ano? Kasi sooner or later, gagawin uli natin yan, eh. So, mahalaga yung, kasi nga, di ba yung pinakang-basic nating, ano, sa, halimbawa na lang sa elder, meron ba siyang gift? So, hindi naman, pwede yung gift lang. Baka wala siyang desire. Pero kung nandun yung dalawa, so, susunod na dyan yung recognition ng church. Saka yung puso niya. O, kaya nga. He has the gift, he has the desire. May desire, oh. Pero may pag-ibig ba siya? Doon sa... Kasi minsan, mayroong magagaling magsalita. And they have other reason to be in the front. Napakahalaga nating suriin yung tumatayo. May pag-ibig ba siya sa congregation? So, doon sa mga tupa. Kasi pag may sakit na yung tupa, hindi lang preaching yun eh. Kaya nga ang tawag natin, di ba, shepherd. So, maganda nga yun kasi nga isa pang magandang punto doon. Sa pagdidesisyon, mahalaga yung prayer or wisdom. Gaya ng sinabi mo. Kasi meron nga isang nagsabing kapatid, hindi naman lahat capable pa mag-decide eh. Kailangan ng wisdom, kailangan ng teaching pa. Paano pipili? Elder man yan or deacon. So maganda yung ano. Tapos maganda rin yung sinabi mo, kung meron kang issue doon sa nominee, maganda kausapin mo siya. One-on-one. Oo. Di ba? Para ma-resolve nga yung sinasabi ko, ano man yung kanyang comment doon sa kanya, sa isang nominee na yon. Yeah, look them in the... For improvement, di ba? Yung look them in the eye. At makita mo kung ano yung puso niya. Oo. Di ba? Pagka, alam mo kasi, if you're just pretending, you can only pretend so long. It will show up one way or another. Guarded ka sa lahat, pero if you're pretending, lalabas yan. Lalabas yan. I really believe so. And sometimes, mayroon talagang wisdom yung maghintay. At yun, sa akin, that's a big lesson yung huling-huli na expediency and efficiency. Kasi nga sa akin pag binigyan ako ng problema, I'll make it happen. I will resolve it. Pero dito, sinasabi sa atin, hindi lang natin dapat i-resolve, dapat pag ni-resolve natin, ang kalooban ng Panginoon ang ating kinukuha. Alright? Question pa? Dagdag din.
Pare-pareho tayo ng boto. Kahit na yung mga deacon at pastor, isa lang din ang boto nila. So in that sense, democratic tayo. One vote, one person. At pare-pareho tayong may access sa Panginoon. Hindi natin kailangang ipag-pray muna tayo ng pastor para malaman natin yung kalooban ng Panginoon. We have direct access. So wala tayong excuse para hindi malaman kung anong, di ba, kaya tayo naging member, we believe na nasa iyo ang banal na Espiritu. At ikaw ay nananalangin at humihingi ng patnubay sa Diyos. Kaya ang expectation kapag ikaw ay nagtaas ng kamay, yan ang desisyon mo na ikinonsulta mo sa Panginoon. Pag ganun tayo, mas, although hindi pa rin talagang ang pulpur, pero mas malamang talaga, kalooban ng Panginoon, yung ating magiging resulta ng desisyon. Sasabihin ko sana, Pastor Nor Bro, yung regarding do sa decision making, 'di ba? Pinag-uusapan natin yung priesthood of all believers, yung equality. Equality, access. At saka ang tawag nila minsan ay competence. Oo. Parang yung premise na 'yon, ano? Kasi I just want to remind yung pagkatapos natin mag-decide, let's rely on that, yung competency of each other to decide. Kasi yun ang magpo-propel sa atin para magkaroon tayo ng unity na right. We will assume yung regularity that each one of us ay sincere do sa ating pagboto, and it will not be a matter which is morally right or which is morally wrong, but we're thinking of something now which is the best. Perhaps it's the good, maring hindi yun ang the best. But all of us has that intention to do the best for the church. Siguro yun lang ang dun sa issue ng equality believers, that we have to think the best of each other pagka tayo ay nag-decide, and yung final outcome nun would be the best of each other. Maganda pati yun, saka sabi nga, pag nagdesisyon na, huwag na nating balikan. We cannot go back kapag nagdesisyon na. Ano yun? Nagdesisyon ka na, tapos tama ba yung decision ko? When you make a decision, kaya nga kailangan you take time, at I'm sure kapag hindi pa makapag-decision yung congregation, and we tell the pastor, look, Pastor, hindi pa kami ready, the pastor will wait for us. Ganun, pero maganda yung sinabi mo, kasi minsan, dahil nagdesisyon na, tapos hindi naging yung desisyon ay hindi doon sa expectation natin, we question. Pag nagko-question tayo mismo, palagay ko ay hindi rin tayo nagsisearch nung Kaya may iba rin tayo naging basihan. Kasi kung tayo'y nanalangin sama-sama at individually, at nagdesisyon tayo, at nag-arrive tayo sa decision, we have to take it na yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi ba? Unless the Lord show it to us na nagkamali tayo. Kung nagkamali tayo, di ba ulitin natin at babaguhin natin? Hindi ba? Pero it's so yun kasi ang doon when we make this as a congregation, we decide. And the expectation, yung responsibility natin bilang mga member. Don't try to convince others kapag nagdedesisyon, It's you and the Lord. It's the Lord that we are hinahanap natin. Hindi yung iba. Kung ano yung sinabi sa ng Panginoon, kahit kano pa kaliit yung kaalaman at kahit bago ka pa lang, nasa yung banal na Espiritu. Mangungusap sa iyong Panginoon. Ibibigay niya. At mayroon naman tayo, hindi naman binibigyan naman tayo ng mga data points at mga basihan
na sa Biblia, yung prinsipyo na magiging basihan natin. Hindi naman tayo parang nilagay lang sa na bahala ka na. Hindi ganon. Ang ating pananampalataya hindi bulag. Alam natin, meron tayong mga basihan at prinsipyo na hindi natin itinuturo dito sa harap at ipinapahayag palagi. Yun ang napakahalaga. Ha? Meron pa. Last ka na. Kasi mapapagalitan ako. Kuya, although good morning po. Yung gusto ko lang po ay ipabalance kasi baka maiwan yun sa iba. Yung minention niyo po kanina na, halimbawa 80% na reach. Ibig sabihin ba yun ang will ng Lord? Tapos parang ang sumunod niyo po kasi ay hindi. Hindi naman, not absolute. Maaring hindi. Opo, ayun actually, yun yung gusto ko pong ipa-elaborate kasi baka maiwan yun. Although ito pong last na binabanggit niyo po, parang ito na yung explanation din naman doon na when you pray, parang yun. Yung gusto ko lang pong i-clear po yung statement po. Thank you. Yes. Kasi pag nag-pray tayo, kaya nga, we have to approach it seriously. Napakalaga ng mga desisyon na ginagawa sa simbahan, sa iglesia. It affects all of us. At kaya sinasabi ko yung kanina na gano'n, kahit 80%, ay bagamat nagdesisyon na tayo, we assume we will proceed. Halimbawa, napas yung threshold per constitution, pwede na natin talagang yung ating napili. Pero ang sinasabi ko lang, yung napili mismo, it is incumbent upon him na i-resolve yung 20. Kasi hindi siya pwedeng leader ng 80. Leader siya ng lahat. So he needs to find out kung bakit mayroong 20 na hindi siya ma-affirm. Di ba? So, pero at the same time, yung pwede rin namang unreasonable yung mga reason. So, at least nalaman mo na unreasonable. Wala kang magagawa ron. Baka yung reason, kasi hindi ka gwapo, anong gagawin mo? Magpapa-opera pa ka pa. Ganun lang naman yan. I'm just exaggerating. So, there are things that you can do nothing about. But there are things that you could do that may be causing the wrong perception to the brother or to the sister. And it is incumbent upon the person who will stand up here to reach out. That's why yung sinasabi ko, kailangan may pag-ibig siya. Kasi kung wala siyang pag-ibig doon sa he just want to office, ay yun? Lalabas at lalabas yun. It is a recipe for disaster. Let's go pray. Father, as always, thankful po kami sa aming pong maikling pag-aaral at sana ito po ay maging encouragement sa bawat isa sa amin na kami, sa amin pong lalo na po sa na darating na pagpili ng officer po ng aming kapulungan. O Panginoon, ipaalala mo po ito sa amin na kami ay dapat sumunod sa kalooban mo lamang, Panginoon. At tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan. Sa ngalan po ni Kristo ng Panginoon. Amen. Okay, break tayo kasi mag-start tayo ng 10:30.